na kahit kumain ka ng tinapay o uminom ka ng red wine, ng drinking wine. So, lahat 'yon, no? Kahit nga sa ano, maamoy mo lang yung mga prutas, 'di ba? 'Pag umamoy ka ng lemon, sarap amuyin, no? Wag lang durian, ha, biro lang. Pero when they smell fruit, they bless the Lord, no, for it, no? When they are eating fruit, they bless the Lord. When they're eating vegetable, they bless the Lord. Yung mga grain, ang mga bigas, yung mga mga grain, no? Mga butil ng buhay. Yan. So lahat yung may blessing, no? Lahat yung may blessing. Evening blessings, bedtime blessing, okay? Blessing for salvation, for the new covenant, spiritual blessing, blessing for Jerusalem, blessing for forgiveness, lahat yun. Blessing for the children, so they are blessing their children. Isa to sa isa to sa gusto kong gawin ninyo sa inyong mga anak. You pray for them and you bless them. You pronounce blessing every day. Every day. Sinong may mga anak dito, you do that. No? Kasi, for example, yung Psalms chapter 1, sabi ng, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinner, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditates day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of waters that brings fruit in his season. So there is a blessing, there is a fruit, there is a multiplication, there is an increase when you bless. Okay? When you bless. So it's very important, no? You bless your children. Uh, of course, kung anak ka, di bless your parents. Kasi parang dumadalo yung blessing, no? Kailangan hindi nawawala yung daloy, yung process, yung ikot ng pagpapala. So lahat ng galaw sa mga Hudyo, uh, they bless, no? And sabi ko nga, blessing is a part of their life. And even the Lord Jesus Christ is saying to us na although hindi siya nag-speak masyado about prosperity, about material prosperity, kasi madalas nga nakikita natin na laban siya sa mga kayamanan ng mundong ito. Pero alam natin na meron siyang ibang inilalaan para sa atin. Kasi even the richness of this world ay pwedeng maging kalaban ng Diyos o maging kaagaw ng Diyos. Kaya nga, di ba, may verse doon na the love of money is the root of evil. Hindi nga binanggit doon na Lucifer or the devil is the root of all evil. Although we know that he is the father of evil, pero ang binanggit doon is yung money, the root of all evil. So, pwedeng talaga, possible talaga na maging kaagaw ng Diyos. At minsan may sinara ko sa inyo sa Prayer Warrior, yung Luke chapter 19, yung mayaman, no, lalaking mayaman, na sabi niya, nagawa niya na lahat ng kautusan. Pero as we discover, hindi niya nagawa lahat. Ang nagawa niya lang, yung pag-ibig sa kapwa. Pero yung pag-ibig sa Diyos, hindi niya nagawa. Kasi yung kayamanan niya, ipinalit niya doon sa pag-ibig sa Diyos. Kaya tinatanong niya, ano pa ba ang kulang sa akin? Kaya sabi ng Panginoon, na bullseye ng Panginoon. Bullseye. Sabi ng Panginoon, okay, here is it. Ibenta mo, umuwi ka, ibenta mo lahat ng kayamanan mo, pamigay mo sa mahirap, at bumalik ka sa akin. At sumunod ka sa akin. Kasi alam ng Panginoon na yun yung bagay na kulang sa kanya. Okay? Yun yung bagay na kulang sa kanya. Tapos ang sabi ng Biblia, umalis yung mayaman, umalis yung lalaki na malungkot. Malungkot yung lalaki. Kasi ayaw niyang iwan.
Ayaw niyang iwan yung kanyang kayamanan. Hindi niya kayang mahalin ng Diyos. Mas mahal niya yung kanyang kayamanan. So malungkot siya. Kasi kung masaya siya, madali para sa kanya na gawin yung bagay na yun. Okay? So, yun yung mga na-share ko. Tapos nakaraan is about fruitfulness. Uh, so, hindi pa rin naman ako nagpo-focus talaga with the material, financial, something like that. Kasi yung salitang, for example, narinig natin dati to, uh, what you claim, you will have it. No? Claim it and have it. So, parang ganun. That is a prosperity gospel. Kasi when you study the Bible, ang mga apostol, ang mga disipulo, hindi sila namuhay ng marangya. Iniwan nga nila yun mga bagay na yun. Dahil alam nila na merong mas mahalagang bagay. Okay? And even in Hebrew chapter 11, nakikita rin natin yan. Even Moses, no? Sabi doon, kung babasahin yung Hebrew chapter 11, sige nga, tingnan natin. Pakibasa nga, sinong pwede magbasa? Hebrews chapter 11. Tingnan natin yung verse, yung kay Moses. February Verse 11 po. 20, Anong verse 24, 25 hanggang 26. 24 to 26. February 11 verse 24 hanggang ano po tayo? 26, 26. Ako po ba? 24 Ako po yata ang chatting. 24 at 26, 6. 24 to 24 to 26. po sa akin. Meron po maayos ang signal. Nag-aano po sa akin. Baka hindi po maintindihan yung babasahin ko. Sige, ako na lang Sige. po. Sabi po Tagalog dito, po. sabi dito, dahil sa pananampalataya, tumanggi si Moises nang siya'y mayroon ng sapat na gulang. Natawagin siyang anak ng prinsesang anak ng hari. Inibig pa niyang makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga panandaliang aliw na dulot ng kasalanan. Itinuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Mesiyas kaysa ang mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Amen po. Yeah. Tingnan niyo yung verse na yan, di ba? So, hindi siya nakatuon doon sa mga yaman ng Ehipto. Di ba? Sabi sa verse 26, tinuring niya na ang kahihiyan ng Mesaya ay higit ng malaking kayamanan kaysa sa maangkin niya ang mga mahalagang bagay at kayamanan sa Ehipto. So, yung ang Panginoong Jesus ay itinuring niya na mas higit, mas malaking kayamanan kaysa doon sa kayamanan ng Ehipto. So it means, pinili talaga ni Moses ang Panginoong Jesucristo. Okay? So, and that is very important for us, no? Kasi noon nga, wala pa si Kristo, pinipili na nila si Kristo eh. Wala pang Mesaya, pinipili na nila ang Mesaya. Hindi pa na-introduce ang Mesaya. But they already, because of faith, di ba? Parang nakita na nila ang Mesaya. Lalo pa kaya tayo ngayon na narinig natin, nakita natin, naaral natin sa Biblia, tinuro ng Biblia. So, mas dapat nating paniwalaan at mas dapat nating piliin. Amin po ba? Okay. Sige, punta tayo sa ano natin, sa sa message natin. Pwede mag-share, ano? Okay. How blessings happen?
So this is our message for today. Paano ba nangyayari ang blessing? Okay? So, excited ako na ma-share sa inyo to, how blessings happen. Alam niyo po, we have to cross over from hearing to doing. Sabihin, tayo nakakapakinig tayo, pero importante po na ina-apply natin o isinasagawa po natin kung ano yung mga bagay na napapakinggan natin. Okay? So, knowing is a different thing. Tama po ba? Magkaiba po yung pakinig sa ina-apply o sa ginagawa. And there's a big gap o malaking pagitan between knowing and doing. And many Christians, the real problems when they come to church, they are learning so much, but they fail to do it. And many of us are excited when we hear the word of God, we are knowing so many things, pero nakalimutan natin i-apply kung ano yung ating napakinggan. At maraming Christian, kailangan silang mag-move from being a hearer to being a doer of the word. At doon natin makikita yung tunay na pagpapala. Alam niyo po, yung pagpapala, hindi ibig sabihin mayaman ka, binibless ka na ng Lord. Kasi even in the book of Psalms, may nabasa ko kanina, na mas marami pang ungodly na mas mayayaman sa mga tao ng Diyos. Di ba? So, nangyayari talaga yan. In the book of Psalms, may kita niya. Kaya, marami po sa atin tama at maganda yung mga naririnig, pero hindi nangyayari. Because one of the greatest decisions that will make a big impact in your life is when you finally decide to cross over from being a hearer to being a doer. So from being just a listener to a practitioner. Okay? So, huwag ka lang basta tagapakinig. Gawin mo. And that's the greatest crossover that you can make in your life. Okay? So imagine niyo, linggo-linggo kayo na binibigyan ng Panginoon na maraming knowing, kahit weekly, di ba? Attend tayo ng mga gawain sa online. Puro knowing lahat yan. Okay? Pero kumusta yung doing? Kumusta yung doing? Ginagawa mo ba? So, from knowing to doing. So, I pray na it will be a challenge that before you leave this place or this room or this itong gawain, you will make a decision that from now on, you will always do everything you hear from God in this place. Okay, so let's look at this. How blessings happen. How blessings happen. Okay, and we can see here the importance of doing. Right. Wala yan ako. Okay, wait. Ayaw lumaki. Paano ba yan? Yan. Okay. Sorry. So in John chapter 13, verse 15 to 17, ang sabi dito, I have set you an example that you should do as I have done for you. Very, very truly, I tell you, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. Teka lang, parang sumobra yata ako eh. Ito pala muna.
So blessing happen in doing, not in knowing. So ang blessing nangyayari pag in-apply mo na, hindi lang yung napakinggan mo lang, okay? Tapos i-bless ka na. Although that will start, pero it most likely in the doing. Okay? So in John chapter 13, ito yung verse natin. I have set you an example that you should do as I have done for you. Very truly I tell you, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. Now, verse 17, that you know these things, you will be blessed if you do them. Okay? Kailan daw nangyayari yung blessing? If you do them. Okay? So another verse in James 1:22 to 25. Do not merely listen to the word and so deceive yourself. So hindi lang basta makinig at dinadaya niyo yung sarili. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. But whosoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continue in it, not forgetting what they have heard, but doing it. Okay? So, hindi malilimutan kung anong napakinggan, kundi kanilang ginagawa. They will be blessed in what they do. Amin po ba? So, as you can see, blessings happen not in knowing, but in doing. Okay? Pangalawa, hearing without doing is deceiving yourself. So, okay. Yun yung second, no? Hearing without doing is deceiving yourself. So, alam niyo po ba na delikado pag hindi mo in-apply yung napakinggan mo? Sabi nun sa James, no? Sa James chapter 1, verse 22. It says, do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks up. Binasa na pala natin ito kanina. Okay? Binasa natin ganito. So after you heard the word, you are not still done. You're only done when you have applied it. Okay? So tandaan natin yan. You will only done kung in-apply mo yung salita ng Panginoon. So, alam nyo, delikado pag hindi ho natin ina-apply yung mga napakinggan natin. Tingnan nyo po, sabi sa verse na yan, na binasa natin James chapter 1, 22 to 25, huwag lang daw po tayo maging tagapakinig lamang at hindi tagagawa. Sapagkat kung magkagayon ay dinadaya lang natin ang ating sarili. Di po ba masakit yung madaya? Yung dinaya ka, parang sakit-sakit naman. Dinaya ako. So sino po dito galit sa mandadaya? Pero kung hindi daw natin ginagawa ang ating napakinggan, unang-una raw nating dinadaya yung ating mga sarili. And you're deceiving yourself when you hear but not do the word. At meron po talagang malaking pakinabang. Pag ginawa natin ang word, nawawalan tayo, dadadaya tayo pag hindi natin ginagawa. Okay? So tandaan natin itong principle na to. After you heard the word, you are not still done. You're only done when you applied it. So, after you heard the word, what the next thing you must do? You have to apply. You have to do it. Amen? For example, sa pagbibigay, alam natin na there's a blessing when we give. Kaya lang, hindi mangyayari yon once we do not give.
Kasi ganun ng Bible eh. Napaka-reciprocal niya. Ibig sabihin, kinakailangan gawin mo muna to, then gagawin na to. Ang mga blessings ng Panginoon, most likely, karamihan doon, mga by condition. Lahat ng promise ng Lord, may mga condition. No? May mga condition. Example, give, and it shall be given unto you. Di ba? Seek, and you shall find. Knock, and the door will be open unto you. Ask, and it shall be given unto you. So, pag hindi mo gagawin yun, even in the prayer, kaya nga sinasabi ni Pablo, when you pray, kailangan mag-specific tayo. Sabihin mo sa Lord kung ano yung mga laman ng puso mo. Okay? So, although alam natin na minsan, nagbibigay ang Panginoon more than we ask for. Yan. But God will not give us when we are not asking on it. Ngari, nag-ask tayo ng lote o lupa. Di ba? So, lupa lang ba yung kailangan mo? So, tatayuan mo ng bahay yan. So, minsan, dinadagdagan ng Panginoon. So, binigyan ka ng lupa. O, ito anak, additional. Lalagyan ng bahay yan. Pampatayo mo ng bahay. Okay? So, yung sinasabi natin, God gives something more than we ask for. Di ba? But if you do not ask for it, He will not give it. He will not give it to you. That is the principle of the kingdom. Okay? Yan. So, ganun din. Pagdating sa word, nagiging blessing lang ito once we apply. Pag in-apply po natin sa buhay natin. Okay? So, next, God moves powerfully in the life of the doer. So, kumikilos ang Diyos ng may kapangyarihan sa mga nag-apply ng salita ng Panginoon. So, in John 14:21, sabi dyan, those who accept my commandments and obey them are the ones who love me. Okay? So, ito pa yan. Observe this verse. Ang tumatanggap ng aking kautusan at sumusunod ay sila yung umiibig sa akin. Okay? So, ibig sabihin, this is the proof that we love God if we accept and obey. So, accept, that is hearing, and obey, that is doing. Diba? Obey them, that are the ones who love me. And because they love me, my Father will love them. So, sanga-sanga na to. Diba? Kung mahal natin ng Panginoon, mamahalin din naman tayo ng Ama. And will love them and reveal myself to each of them. At ipapahayag ang kanyang sarili sa bawat isa na umiibig sa kanya. Okay? So, ang ganda ng verse, ano? And here it says, if you love the Lord, you will obey His word. Obey means, obedience. It means you will do them. But what if you don't do His words? Paano kung hindi mo naman gagawin yung kanyang salita? Well, it is clear that according to Jesus, if you hear and not do His words, you don't love Him. Amen? You don't love Him. Hindi mo pwede sabihin, mahal kita, Panginoon, pero ayoko sumunod sa iyo. You're a liar. Lahat na nagmamahal sa Panginoon ay handang sumunod sa Kanya at sumusunod sa Kanya. Okay? Naalala niyo yung sineto ko sa inyo, yung Luke chapter 19 o Matthew chapter 19 na yung mayaman? Bakit malungkot siya? Kasi wala yung pag-ibig sa Diyos sa kanyang buhay. Wala
huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Wala sa kanya yun. Ang meron sa kanya, ang Diyos niya, yung kayamanan. Kaya malungkot siya. Hindi niya kayang sumunod sa Panginoon. Malungkot siya. Hindi niya kayang sundin. Hindi niya kayang iwan yung kanyang kayamanan. Kaya malungkot siya. Okay? So, sabi dyan, uh, if you love the Lord, you will obey His word. So, obey means you will do them. But what? Kung hindi natin susundin, so ibig sabihin, hindi natin mahal ang Diyos. So, that is one test, no? Isa sa mga test, kung mahal talaga natin ng Panginoon, is true obedience. And because of that, He will not become real to you. Tama? Dahil ang sabi niyan, I will love them and reveal myself to each of them. So, kung hindi natin siya mahal, hindi siya magpapahayag sa atin. And He will not become real to us if we do not love Him. So that explains why there are so many cold Christians. They believe God, but God is not real to them. Di ba? Maraming mga Kristiyano na naniniwala sila na may Diyos. Pero, teka lang, ano lang, secondary lang ang Diyos sa kanila. Maraming Kristiyano na malamig sila. Yung kanilang pag-ibig, malamig na malamig. So it means it is not important to them, the love for God. Yung nga yung pinaka, di ba, yung pag-ibig sa Diyos, that, ang sabi ng Panginoon, yan yung first and foremost. Una, yan ang pinakauna at pinakamahalaga. Una na, pinakamahalaga pa. Kasi may mga una ho na hindi naman humahalaga. Yung mga ex ninyo siguro. Yan, nauna. Pero sa ngayon, hindi na humahalaga si mayroon na kayong pangalawa. Yung sinasabi dyan, yung pag-ibig sa Diyos, yan ay first and foremost. Sabihin, pinakauna at pinakamahalaga. One, yan natin, one and only. Hindi mo pwedeng gawing X yan. Okay? Yung pag-ibig sa Diyos, hindi mo pwedeng gawing X. Because pag ginawa mong X, hindi na mahalaga sa'yo. Okay? Diyan pa ba kayo? Meron ba dito mga may X pa? Okay. So, God only will become real to you. Wala na. Okay. God will only become real to you when you obey and do His word. So, tanong dito, do you want God to be real to you? So, ba talaga ang Diyos maging totoo, maging tunay sa iyo, maranasan mo sa iyo? So, pag naranasan mo ang Diyos, yung blessing, ano yan, magiging natural. Kasi in the kingdom of God, blessing is natural thing. Because He's the source of everything. Di ba? So, blessing is just a natural thing. Okay? So, how is God going to be real to you? Paano nagiging totoo ang Diyos sa atin? Pag ginagawa po natin ang kautusan ng Panginoon. So, nagiging totoo ang Panginoon sa atin. Next verse, Jesus replied, all who love me will do what I say. My Father will love them. John 14:23, and we will come and make home with each of them. So, another verse. Verse 23. So, yan. Wait na. Nalilito ko sa ano ko eh.
Yan. So verse 23, God will manifest Himself to you. He will come and make, and one verse na tayo, 23. God will manifest Himself to you. He will become so real to you when you become a doer of His word. Okay? So sino po dito gusto niyo maging totoo? O totoong totoo si Lord sa inyo? Paano daw magiging totoo si Lord sa inyo? Gawin yung sinasabi niya. God is not going to be real to you because you go to church or just because you listen to the message. It's only going to be real to you when you become a doer of His word. Ha? Yun lang. Basta doer ka ng salita ng Panginoon, He is real to you. Okay. Another verse is in Luke 6:46. Luke 6:46. Why you call me Lord? Why do you call me Lord? Lord, and do not do what I say. So sabi ni Yeshua, sabi ng Panginoon dito, bakit mo ako tinatawag na Panginoon? Panginoon. Hindi mo naman ginagawa yung sinasabi. Pag sinabi natin Panginoon, it means you have the full submissive to His authority. Amen? Talagang may submission ka sa Kanya. You acknowledge His authority in your life. So you see, Jesus is suggesting those people who keep on listening, but they are not willing to do it. Nawala po. Kanina po ba Shopee? Kasi sa akin, natin magsa-Shopee. Hindi naman. Malinaw yung boses mo, Nika. Ayan, andyan. Hindi, kanina ma'am sina nag-aano si tatay. Shopee ba? O Hindi. baka sa akin lang? Hindi, malinaw. Hindi. Sorry no. Hindi ko alam bakit nag-reset yung cellphone. Okay na. Nawala yung Opo biglang tayo. Okay na po. pumasok ulit ako eh. Okay. So, saan na ba tayo? Luke 6:46. Yan. So, makita natin dito that Jesus is rejecting those people who just keep on listening but they are not willing to do it. Kaya sinabi ng Panginoon, bakit mo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Hindi mo naman ginagawa yung sinasabi ko. So doing is very important. Napakahalaga talaga ng paggawa, diba? Ng salita ng Panginoon. I tell you, kung puro pakinig lang tayo, balang araw magsasawa tayo. Kasi wala kayong makikitang kilos ng Diyos sa ating buhay. At hindi siya magiging totoo sa atin o hindi natin mararanasan yung kanyang pagkilos o yung sinasabi natin pagpapala. O either material or either financial or either spiritual, di ba? So akala natin, binibless tayo ng Panginoon kasi marami tayong pera, marami tayong kayamanan. Hindi naman doon nasusukat. Sabi nga ng Panginoon hindi nasusukat ang buhay sa dami ng iyong tinatangkilik.
Amen? Saan nasusukat pala? Sa paggawa mo doon sa salita ng Panginoon. Sa pagsunod mo sa kanyang salita. So, pag ginagawa nyo ang mga napakinggan ninyo, magiging pa-exciting ng pa-exciting yung buhay nyo. Kasi makikita nyo, nangyayari yung mga salita ng Diyos sa inyo. Kasi, ina-apply nyo. Di ba? So, marami. For example, in Deuteronomy chapter 30, chapter 28, makikita nyo yung mga blessing doon. Nakahilera yung mga blessings na yan. Pero, upon obedience, upon doing. Yan. Yan sasabi natin. Upon doing. Okay? So, saan na tayo? Number 4. Yung security tsaka stability ng buhay natin, it depends on your doing. So, lagi nakasalalay yan sa pag-apply natin ng salita ng Diyos. So, Luke 6:47 to 48. As for everyone who comes to me and hears my word and puts them into practice, I will show you what they are like. They are like a man building a house who dug down deep and laid the foundation on rock. So, yan. Ang sabi dito, ang tao raw na nakikinig ng salita ng Diyos at ginagawa ang pinapakinggan ay parang naghukay at nagtatag ng pundasyon sa bato, naghukay ng malalim, they dig deep, no? Naghukay ng malalim at nagtatag ng pundasyon sa ibabaw ng bato. Di ba? So tingnan niyo yung mangyayari. In Luke chapter 6 pa rin, verse 48 pa rin, ang sabi dyan, when a flood came, dumating ang baha. The torrent struck that house. So, binayo ng hangin, no? Yung bahay na yon. But could not shake it. Why? Because it was well built. It was well built. So, yan yung pagkakasabi yan. Dumating yung baha, binagyo, hinangin na malakas, pero hindi nagiba. So, sabi ng Bible, na itayo sa ibabaw ng bato. Sabi, matibay yung pagkakatayo. And verse 49, but the one who hears my words and does not put them into practice, like a man who built a house on the ground without a foundation. So yung pakikinig pala, it's like pakikinig at pagsasagawa, it's like building a strong foundation. Okay? A strong foundation. So, ito naman, yung nakikinig ng salita ng Diyos, pero hindi niya sinasagawa. Ay para doon, nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Okay? In verse 49, B, tingnan din natin. The moment the torrent struck that house, it collapsed and its destruction was fatal. So, was complete. It's complete. So, ito naman yung salita ng Diyos, hindi ginagawa. No? The moment na na-struck the house, it collapsed. Ang wise na sinasabi ng Bible dito ay yung nakikinig at pinapamuhay. Wise ang tawag doon. Matalino. Ang taong matalino, the wise man builds his house upon the rock. Parang kinakanta natin ito nung bata tayo Sunday school. The wise man builds his house upon the rock. The wise man builds his house upon the rock.
The wise man built his house upon the rock, and the flood, and the rain falling down. The rain fell down, and the flood came up. The rain fell down, and the flood came up. The rain fell down, and the flood came up. And the house upon the rock is still. Then, yung isang kanta, the policeman built his house upon the sun. The policeman built his house upon the sun. The policeman built his house upon the sun. And the rain came falling down. The rain fell down and the flood came up. The rain fell down and the flood came up. The rain fell down and the flood came up. And the house upon the sand destroyed. Naalala ko pa yung kanta natin nito nung bata pa tayo nung may buhok pa tayo. Na-born again ako at the age of 13 sa DBBS. Kaya yung mga kanta na yan, Sunday School. No? So, totoo talaga, mga kapatid, na sinasabi ng Biblia, ang matalinong tao nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Nagpunta na malalim at sinatag niya sa bato. Pero yung mangmang ay nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhangin. Okay? So, ang wise na sinasabi ng Bible, yung nakikinig at pinapamukay. So, wise ang tawag doon. Yung hindi naman gumagawa, na napakinggan nila ang sabi niya, it's like a foolish man. So, tingnan nyo, ang wise, yung nakikinig at sumusunod kaya sa matalino. Ang resulta, secure, matatag yung buhay niya. Ito naman, nakikinig din. Ang problema, hindi niya ina-apply sa buhay yung napakinggan niya. Ang resulta, walang security, marupok yung kanyang buhay. Okay? So, naalala ko, napakahalaga talaga ng may kinalaman yung pakikinig at pagsasagawa. Kasi yung first parable ng Panginoon, when you read Matthew chapter 13, lahat yun is about hearing. About hearing. Pero, dahil napakinggan nila, pero hindi nila sinagawa, walang masyadong ugat, nadala ng yaman, daya ng kayamanan, mga problema sa buhay, lahat yun nakapakinig eh. Pero yung puso nila, wala eh. Hindi sila mabuting lupa eh. Hindi sila nagsagawa ng kanilang napakinggan. Kaya hindi sila naging mabunga. Di ba? Yung pang-apat na lupa, yung good soil, yun yung mga nakinig. At yun yung mga nagsagawa. At pagkatapos nilang gawin yun, blessing comes. Andun yung tinatawag na nagbunga ng tig-30, tig-60, at tagi-100. O, di ba? Di ba fruitful yan? Di ba fruitfulness ang tawag natin dyan? Increase ang tawag natin dyan. Amin po ba? So, yan. So, we have to be practitioners. We have to be practitioners. So, yung contrast dito pag nakikinig ka at pinapractice mo, isa kang bato. Isa kang bato. Pag nakikinig ka at hindi mo nang pinapractice, isa ka lang buhangin. Ano nangyayari sa mga nakalagay sa bato yung pundasyon, sa mga taong ang pundasyon nila ay bato? Pag dumating ang bagyo, hindi nagigiba. Pag bumaha, hindi rin nagigiba. Pag humangin ng malakas, hindi pa rin magigiba yan. Kasi matatag yung pundasyon. Amin po ba? Paano man yun nasa buhangin? Sabi sa Matthew chapter 7. The rain came down, the stream rose, tumaas yung flood, and the wind blew, lumakas yung hangin, at binayo yung bahay. At sabi dyan, yung nasa buhangin, it fell with a great crash, and the house upon the sand destroyed. So,
O sa mga taong buhangin, may bagyo din. Pero ang sabi ng Bible, it fell with a great crash. Parehong nakinig. Yung isa sumunod, yung isa hindi. Yung nakinig, pagdating ng bagyo, yung nakinig na nagsagawa, pagdating ng bagyo, tibay. Yung isa nakikinig pero hindi ginagawa. Yung dumating ng bagyo, giba. Complete destruction. No? Sabi dyan, if destruction was complete, flat na flat. Sabing complete destruction, walang natira talaga. Walang natira. Now, bakit hindi nakikita ng maraming tao yung consequence kapag hindi tayo sumusunod sa salita ng Panginoon? Alam nyo, binabanggit ko ito sa inyo kasi kailangan pag-isipan natin mabuti how you build your life. Because if you fail to build your life correctly, yung consequence, unstoppable yan. Unstoppable. Alam niyo po, I remember yung Luke chapter 16. Naalala niyo si Lazaro. Lazarus yung mayaman. Kung babasahin niyo yung kwento na yun at maobserbahan ninyo, ganito lang po yun. Bakit yung mayaman napunta ng impyerno? Luke chapter 16 yan. Bakit napunta ng impyerno? At bakit si Lazaro napunta ng kapiling ni Amang Abraham? May request yung mayaman. Sabi niya, ang unang request niya, Amang Abraham, pwede po bang utusan niyo si Lazaro na ilubog yung dulo ng kanyang daliri sa tubig at palamigin ng aking labi kasi ako'y hirap na sa apoy na to. Pero bago sila mapunta na sa kabilang buhay, siyempre, maganda yung katayuan nung mayaman. Dahil ang sabi sa Luke chapter 16, merong isang mayaman na nagdaramit ng kulay ube. Ibig sabihin, mayaman talaga. Dahil ang nakakapagtamit na ng kulay ube nung time nila, mayaman. At pinong lino, fine linen. So, mayaman talaga. Kulay ube ang damit, tapos fine linen, di ba? At kumakain ng sagana araw-araw. Baka mas marami pang niluluto to kaysa sa niluluto ni Sister Andrea. Di ba? Kumakain ng sagana araw-araw. Ganun dineclare o ganun pinicture ng Bible yung mayaman. Tapos, namatay yung mayaman. At pagbukas ng kanyang mata, ito yung basahin natin. Sinong pwede magbasa? Baka may gusto magbasa. Luke 16. Para makita natin. Tingnan ko lang yung verse 19 yata yan. Verse 19 hanggang verse 31. Sinong pwede magbasa? Tagalog. Ayan po. Ayan. Sige po, pwede na po ako. Puri ng Panginoon. Luke 16, verse 19 to 31. 21. Ayan, sabi po dito. 21 tayo o 31? 31, sorry. Okay. Amen. Sabi po dito, may isang mayaman, laging nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, natadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman at dooy, nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit bilang isang parangal. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya,
Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila. Dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. Ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay noong ikaw ay nasa lupa, at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay maligaya siya rito samantalang ikaw na may nagdurusa riyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta diyan at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito. Ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, pinapakiusap ko pong puntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, sa aking 5 kapatid na lalaki. Suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala upang hindi sila humantong sa bakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila na ang mga sinulat ni Moises at ang mga propeta, iyon ang kanilang sundin. Sumagot ang mayaman, hindi po sapat ang mga iyon. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila at tatalikuran ng kanilang mga kasalanan. Sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang sundin ang mga sinulat ni Moises at ang mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Purihin ng Diyos ang mga salita. Tingnan niyo yung kwento. No? Tingnan niyo yung kwento. Magkaroon tayo ng konting observation with the story. Ang nagkwento nito, walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Di ba? So, meron daw isang mayaman na marangya. Actually, marangya yung pagkakabanggit sa verse na binasa ni Sir Nick. Pero sa verse na binabasa ko, nakadamit siya ng kulay ube at pinong lino. And namumuhay siya sa karangyaan araw-araw. O sa ibang version, sagana siya sa pagkain araw-araw. Okay? Tapos meron isang lalaki na dukha, na pulubi ng pangalan ni Lazaro. Puno ng galis, nilagay siya sa talangkahan, pintuan ng mayaman, at para sa makakain, ay kung ano yung mahulog doon sa hapagkainan, mga mumo, hapagkainan ng mayaman, yun lang yung kakainin niya. Paano kung walang nahulog? Kaagaw niya pa itong mga aso. Tingnan niyo ha. Ngunit ang maging mga aso na lumalapit ay hinihimod ang kanyang mga galis, ang kanyang mga sugat. So mamamatay agad talaga to si Lazaro. Kasi matetetano na to, mararabis. Nangyari nga na ang lalaking dukha ay namatay. Sino yung lalaking dukha? Si Lazaro. So nauna siya namatay. So siya dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Ang lalaking mayaman ay namatay din at inilibing. So take note ha, magkaiba yung kanilang parang preparation. Kasi si Lazaro namatay, dinala ng mga anghel. Hindi nga sinabi dito inilibing. Kasi alam mo, ulubi siya. Naghirap siya. Baka wala nga siyang pangkalibing. Wala siyang St. Peter. O wala siyang Loyola, lupa sa Loyola. O lupa sa magandang sementeryo. Pero yung mayaman, ang sabi dyan, yung mayaman, ang lalaking mayaman ay namatay din at inilibing. Okay? Pagdating sa verse 23, so parang isang iglap lang. Ang sabi sa verse 23, sa Hades, o pagmulat ng mata ng mayaman, na ang ganda-ganda ng buhay niya nung nasa lupa siya. Pero pagmulat ng mata niya sa Hades, ang sabi doon, siya ay naghihirap. Naghihirap. At sa paghihirap niya, sabi niya, hirap na ako sa lugar na to. Sabi niya, sa paghihirap niya, tinanaw niya ang kanyang paningin. So, hindi nawala yung kanyang pakiramdam, hindi nawala yung kanyang vision, hindi rin nawala yung kanyang memory. Sabi niya, nakita niya sa malayo, nung tinanaw niya yung kanyang paningin, nakita niya sa malayo si Abraham at si Lazaro na nasa piling ni Abraham. Tumawag siya ng malakas, Amang Abraham, kahabagan mo ako.
Okay. So, nagmamakaawa siya. Maawa ka sa akin. So, kahabagan. Maawa ka sa akin. Okay? Ang unang request ni Mayaman, suguin mo si Lazaro. Ibig sabihin, kilala niya pa. So, hindi nawala yung memory ng Mayaman. Suguin mo si Lazaro upang isawsaw niya ang dulo ng kanyang daliri sa tubig. Ito ay upang panamigin ang aking dila. Sapagkat, sabi diyan, ako'y lubhang nagdurusa sa nagablab ng apoy na ito. So, ano ibig sabihin? Yung kayamanan ng lalaki na yun ay hindi naging garantiya para mapunta siya ng langit o sa piling ni Abraham o sa piling na kung saan siya ay inaaliw. Hindi nangyari yun. Kahit napakayaman niya. Okay, there is no guarantee if you are rich, you will go to heaven. Okay? Of course, hindi mo siya sabi na pag mahirap ka, pupunta ka na ng langit. Hindi naman ganun. Pero meron akong gustong tingnan natin dito. Okay? Tuloy natin kwento. Ngunit sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo sa buong buhay mo, tinanggap mo ng lubos ang mabubuting bagay. Gayun din naman, si Lazaro tumanggap ng masasamang bagay. So it means contrast. Contrast. Napakalaking magkalayo. No? Yung naranasan ng mayaman, sobrang karangyaan, mabubuting bagay. Tapos naranasan ni Lazaro, masasamang bagay. Di ba? Contrast yun eh. Contrast. Sa ngayon, siya ay inaaliw. So, si Lazaro, na tumanggap ng masasamang bagay habang siya nabubuhay, ngayon ay inaaliw. At ikaw ay lubhang nagdurusa. So, yung tumanggap ng mabubuting bagay habang nabubuhay, ay tumatanggap naman ng pagdurusa o kaparusahan. So, pinaliwanag ni Abraham yung sitwasyon nila. So, bukod sa lahat ng mga bagay na to sa pagitan namin at sa iyo, ang mga naririto, no, sabi diyan, sa pagitan natin ay may marong malaking, malalim na bangin. Dahil dito, sila na naghahangad na tumawid mula rito patungo sa iyo ay hindi makakatawid. So, yung mga andine ay hindi pwedeng pumarian. At ang mga andidiyan ay hindi pwedeng pumarini. Parang matanggay na tayo. Maging sila na naghahangad tumawid mula riyan patungo sa amin ay hindi makakatawid. So it cannot be. Si Lazaro hindi pwedeng pumunta ron. At yung mayaman ay hindi pwedeng pumunta sa piling ni Amang Abraham. So it means, once you were there, pag ang isang tao napunta sa lugar ng paghihirap, wala hong purgatorio. Huwag ko kayo maniwala sa doktrina ng Katoliko na may purgatorio. Once na ang isang tao mapahamak, everlast. Wala nang lunas. Ang sabi nung mayaman, kahabagan mo ko. But do you think mercy, grace is still available? Wala na, hindi na available. Hindi na available yung biyaya. Hindi na available yung mercy, yung grace. And even hindi nga natin narinig yung mayaman na nagsabi na patawarin nyo ako. Kasi maaring ang kapatawaran ay hindi na rin available. Di ba? Hindi na rin available yung forgiveness. Sa lugar na yun. Okay? Take note ha. Sa lugar ng paghihirap. This is after they died. Okay? Hindi na available. Okay. So, nakita natin na hindi na pwedeng makapunta yung mga nasa lugar na yon. At
pumunta sa langit or pumunta sa impyerno yung mga nasa langit. Hindi pa, cannot be. Cannot be. Okay, ang unang request. And that is the least, no? That yun ang I think maliit na request eh. Maliit na request. Kasi ilubog yung dulo ng daliri ni Lazaro sa tubig at ipatak sa kanyang dila. Do you think, paano siya sabi, napaka-extreme naman, tubig lang, konting patak lang ang hinihingi. Patak lang yung hinihingi ng mayaman. Hindi siya humingi ng, bigyan niyo ng mga isang pitcher na tubig, o isang basong tubig, o isang drum na tubig. Siguro nung nasa lupa siya, kaya niyang gawin yun. Kahit isang bombero pa, isang truck na tubig, pwede niyang ipalalamog. Pwede ipag-grab. Diba? Ipa-deliver. Kaya nang gawin yun. Pero doon sa impyerno, wala na. Baliwala yung kayamanan niya. Amen? So, hindi talaga. Kailangan talaga habang nabubuhay tayo. Dito yung biyaya. Dito yung pagkakataon na makalapit sa Kanya. Dito yung pagkakataon na maranasan yung pag-ibig ng Panginoon. Okay? Tapos meron siya pangalawang request. Ito yung pangalawa niyang request. Okay, aminado na siya. Sabi sa verse 27, sinabi niya. Parang, sige, okay lang. Di naman talaga magagawa yung request ko na gapatak na tubig. Humirit pa siya ng isa. Sabi niya, kung gayon, hinihiling ko sa iyo, Ama, o kay Abraham, na suguin mo si Lazaro sa bahay ng aking ama. So, naalala niya, meron siyang tatay at meron siyang 5 kapatid na lalaki. Ito ay kapag ako ay may 5 kapatid na lalaki, suguin mo siya upang magbigay ng warning, magbabala sa kanila nang sa gayon ay huwag silang mapunta sa dakong ito ng pagdurusa. So, sabi ng mayaman, baka pwedeng si Lazaro utusan niyo na sabihan yung aking mga kapatid. At sabi ni Abraham, ito yung gusto kong bigyan ng diin sa inyo. Sinabi ni Abraham, ang isinulat ni Moises at ng mga propeta ay nasa kanila. Hayaan mong sila ay makinig sa kanila. So, means, ang tanging paraan para ang tao ay makakilala sa Diyos ay makinig. Makinig. Makinig at magsagawa. Nasa kanila na yung sinulat ni Moises, yung kautusan. Nasa kanila na yung sinulat ng mga propeta. Kasi alam niyo po sa Bible, actually, wala kasi ang original talaga. Walang mga chapter, walang mga verses. Okay? Pag sinabing sa Hebrew kasi, pag sinabing scripture, kasulatan, ayun ay tumutukoy sa sinulat ni Moises at sinulat ng mga propeta. Wala nang iba. Yun lang tinutukoy doon. Ano ba yung mga sinulat ni Moises? Book of Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Sinulat ng mga propeta. May mga minor prophet tayo, may mga major prophet tayo. Sinulat ni Isaiah, sinulat ni Daniel, sinulat ni Jeremiah, sinulat ni Ezekiel, di ba? Sinulat ng mga minor prophets. Yung lahat sila doon nire-refer. Kaya ang sabi dito, sinabi ni Abraham, ang sinulat ni Moises, nasa kanila ang sinulat ni Moises, nasa kanila ang sinulat ng mga propeta, yun ang kanilang paniwalaan at sundin. Wow. So how important is the Word of God? Hindi lamang dito sa mundong ito, kundi sa kabilang buhay.
yun pa rin yun pa rin, doon pa rin tayo ibinabalik, doon pa rin ibinabalik ni Abraham. Sabi niya sa mayaman, nasa kanila ang sinulat ni Moises. Yun ang pakinggan nila. Dahil, no, sabi sa verse 30, sinabi niya, ah, sabi sa verse 30, ang sabi ng mayaman, hindi ang mga Abraham, sila ay magsisisi kapag pupunta sa kanilang isang nagmula sa mga patay. Yun ang thinking ng mayaman. Na pag merong isang patay na nabuhay na muli, magpapakita sa kanila, gaya ni Lazaro, baka sakaling, uy, multo. Ha? Multo to. Sigurado, alam nito kung ano yung kabilang buhay. Sabi ni Abraham, verse 31, Look. sinabi ni Abraham sa kanya, kung hindi nila pakikinggan, kung hindi nila pakikinggan si Moses at ang mga propeta, hindi sila mahikayat kahit na may isa pang bumangong mula sa mga patay. So it means, ang tanging paraan para maligtas ay yung makinig sila, magsagawa sila kung ano yung sinulat ni Moises, ano sinulat ng mga propeta, anong sinulat doon sa kautusan ng scripture, ng Biblia. Yun lang. Yun lang pwede. Imagine, binibigyan din talaga ni Amang Abraham. So bakit I think hindi nakarating yung mayaman doon sa piling ni Abraham? Kasi yung sinulat ni Moises, sinulat ng mga propeta, hindi na pinakinggan. Right? Sa akin lang naman kasi yun ang binibigyan din ni Amang Abraham. When they listen to the writings of Moses and to the writings of the prophets, then they will not go. No? They will not go to the lake of fire. Amen? So kahit si Abraham, alam niya na yung pakikinig at yung pagsasagawa, even doon sa kabilang buhay, ay ang laki ng epekto. And take note, that is everlasting. How do you measure the eternity? Meron na bang na-invento na pangsukat sa walang hanggan? Wala, di ba? You cannot measure eternity. At kung ang tao napunta sa impyerno, sa lugar ng paghihirap, that is forever. That is eternity. Kaya sikapin po natin talaga, mga kapatid. Sikapin po natin. Huwag tayong bibitaw. Kahit nakaranas tayo ng mga pagsubok, huwag nating isipin na hindi tayo pinagpapala ng Diyos. Hindi ho. Dahil may mga pagsubok lang na tinitest yung heart natin. Alam niyo po, it's very important yung testing ng heart natin. Kasi doon marireveal, doon makikita kung ano talaga tayo. Amen? So, kapit lang tayo sa Panginoon. Patunayan lang natin sa Panginoon, Lord, I'm true. Totoo ako. Tapat ako sa iyo. Amen po. And I think marami pa siguro mga message about increasing. Parang di ko alam kung nalayo ako or okay lang. Pero gusto ko lang talagang bigyan ng diin sa inyo na you focus on the Lord Jesus Christ. You focus on the Messiah. Mag-focus tayo. Huwag tayo mag-focus doon kung ano yung tatanggapin natin. Kasi yun din yung tanong ng mga disipulo Mabasa niyo yung Matthew chapter 19. Iniwan na namin yung aming mga bahay, mga asawa, mga kapatid, mga ari-arian. Ano ang mapapala namin? May tanong doon si Pedro anong mapapala namin? Di ba? Tapos sinagot siya ng Panginoon na kung babasahin ninyo, ang nag-iwan ng kanyang bahay, ng kanyang mga ari-arian dahil sa akin ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Magandang bagay dito habang nabubuhay pa at sa ano bang version? Teka lang.
Kababasa ko lang kanina. Wait. Ah, nawala yung binabasa ko kanina na verse. Okay, pero there's a verse like that na ang sino man, in Matthew yata yun, na iniwan ng kanilang mga lahat para sa akin, ay tatanggap ng mas ibayo pa dito at sa kabilang buhay. Okay? So, I think yan lang muna ang ma-share ko sa gabi ito. Pwede bang tayo manalangin? Hallelujah. Hallelujah. Salamat muli, Ama, sa mensahe. At hayaan mo, Panginoon, na mag-focus kami doon sa nagbibigay, hindi sa aming tatanggapin. Dahil minsan, nadidistract kami, Panginoon, dahil sa daya ng kayamanan. Pero alam mo, Panginoon, na when we are focused on you, we are looking at you, gaya na sinabi sa Hebrew, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Hayaan mo, Panginoon, that our life will be established in a good foundation by hearing and doing your word. We know that blessings will come when we obey. Blessings will will come kung kami, Panginoon, ay nakinig at nagsasagawa, Panginoon, ng iyong mga salita. Hiniling ko na pagpalain ng bawat isa sa amin at patuloy na maitat ka sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Ama. Ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Yan. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat sa mensahe. Tay, tunay po alam kong bawat isa ay na-bless at marami tayong na-take away.